Update po tayo dito sa 17 OFW na hinuli ng pulis ng Qatar dahil po nagprotesta, nagrally sa harap ng Embahada ng Pilipinas diyan sa Qatar. So gaya po ng mga nauna nating video, pag-usapan natin yung mga fines. 6 months to 3 years po ang pagkakakulong. So let's say sabihin natin 3 taon sila makukulong. So yung kanilang yung kanilang panawagan na zero remittance, magiging 3 years zero remittance sila ngayon. At hindi lang yan, syempre uuwi pa yan ng Pilipinas. So talagang baka forever no remittance na yan sa pamilya nila. Tingnan nyo na ginawa nyong perwisyo, mga DD shit. Sa pag-uudyok nyo sa ibang ka-OFW natin. Ikaw, maharli ka. Hindi ko alam nasa na konsensya mo. Palibhasa. Desperada ka na, nandadamay ka pa ng mga OFW. So ngayon, dun tayo po sa sa penalty. Penalty from 10,000 Qatari riyals to 50,000 Qatari riyals. So let's say 50,000 po ang kada isang ulo. 50,000 Qatari riyals. So nasa almost 800,000 pesos kada ulo ang penalty ng OFW. I-multiply nyo ng 17. Mariosep. So, saan kukunin? Saan kukunin niyang pera na yan? Malamang sa gobyerno natin. Tutulungan ba sila ni Digong? Tutulungan ba sila ni Inday Lustay Waldas? Tutulungan ba sila ng mga DD shit? Tutulungan ba sila ni Maharlika na nag-udyok sa mga OFW na ito na pinahamak niya? Tutulungan ba sila noong mga kasama nilang DDS sa rally? Hindi. So, sino ngayon ang magbabayad niyan? Siyempre, ang gobyerno. Yung sinasabi nilang bangag na gobyerno. Yung sinasabi nilang bangag na presidente. Ito ngayon, uutusan ng ating embahada, ang ating OWA, ang MWO, na asikasuhin itong 17 OFW na ito na nakakulong ngayon. Saan kukunin ang pera? Siyempre, hindi naman sa bulsa ni PBBM kukunin ang pera na ipambabayad dyan, no? Kada isa, mahigit 800,000 pesos kada isang ulo. Multiply mo ng 17. Kayo na po mag-multiply. Ilang milyon yan? Ano ba? Nasa Nasa 13 million ba? Lahat total o 14 million? So, syempre kukunin yan sa taxes natin. Tayong mga Pilipino ang magbabayad niyan sa taxes natin. Sa mga taxes natin kukunin yan. Yang ipangbabayad dyan sa mga matitigas ang ulo na yan. So, sino ngayon naperwisyo? Di tayo. Instead na mailaan yung mga pera na yan sa mga programa or doon sa mga OFW na talagang nangangailangan ng tulong, na may problema sa kanilang mga amo, na kailangan i-deport, na kailangan pa uwiin na pala sa Pilipinas, sila pa ngayon ang uunahin. So, sino ngayon ang naperwisyo? Di kami. Pera namin ang ipambabayad dyan. Alam na bang pera ni PBBM? Sino ang tutulong? Di yung tinatawag niyong bangag na administrasyon. Sige, makinig pa kayo kay Maharlika. Yung luka-luka na yon, desperada na. Nandadamay na lang po ng mga ka-OFW. Damay-damay na. Dinadamay niya nga yung mga didishit vloggers, di ba? Kaka-fake news niya. O yun, pati yung mga didishit vloggers, nagpapakalat din ng fake news. O, hindi lang ngayon si Maharlika ang may kaso. Lahat din sila may kaso. Si Mang Dado, may kaso. Si Banat Bay. Si Baklang Sasot.
Si Doding Daga na si Rosalinda. O, di ba? 20 ang minomonitor ng NBI ngayon na mga didishit vloggers na nagpapakalat ng fake news. Desperado na itong si Luka-Lukang Maharlika, nandadamay pa ng ng ibang Pilipino. Ang masaklap nito, dinamay pa yung mga OFW. So, ano nga yung mangyayari sa pamilya na ito? Ito, masaklap dito. Sigurado yan. Blacklisted na po sa Qatar yan. Hindi lang natin alam, baka ma-blacklisted pa yan sa buong Middle East. Yun yung masaklap doon. Kasi meron na silang history na nagde-demonstrate ng kaguluhan sa isang bansa. So, tingnan nyo na po yung kahihiyan na dinadala nyo sa ibang bansa. Hindi kayo nag-iisip. Pare-pareho naman tayo nag-aral, no? Pare-pareho naman po tayo nag-aral, pare-pareho tayo nag-iisip, pare-pareho naman tayo yung mga pinalaki ng ating mga magulang na matitino. Siguro naman, matitino naman ang pagpapalaki rin naman sa inyo. Hindi ko alam bakit kayo nagkakaganyan eh. Nakakalimutan na ng ibang OFW kung ano yung purpose nila, kung bakit sila nasa ibang bansa. Nakalimutan nila kung bakit sila nasa ibang bansa dahil sa pamilya nila, para suportahan ang pamilya nila. Hindi para suportahan si Luka-Lukang Desperadong Maharlika at saka itong mga Duterte, itong mga politiko na ito. Eh sila, kaya-kaya nila yung buhay nila. Masarap ang buhay nila sa abroad. Eh kahit doon na sila manirahan sa Netherlands, kaya nila, marami silang pera. Nakikipagsabayan kayo. Nakikipagsabayan kayo sa mga Duterte. Nakikipagsabayan kayo dito kali Maharlika. Ang gagang ito, merong allowance yan. 3 million yata allowance yan, monthly. Kay Digong. Pero ngayon, ewan ko na lang kasi hindi na siya kinakausap ni Digong. Sabagay, paano naman siya kakausapin ni Digong? Pero bago mahuli si Digong, napag-alaman natin, talagang kumalat yan. 3 million. 3 million daw ang kanyang allowance. Malaki-laki. Siyempre ba naman, ang views niya, di ba, malaki. So, talagang malaki dapat ang kanyang allowance monthly. Ewan ko lang ngayon kasi wala na. Nakakulong na yung puon niya. Sabagay, kung magpapasahod naman China, okay din. So, ito ang inyong fina-follow. Ito ang inyong sinusunod. Kung ano ang sabihin ni Desperadong Maharlika, sinusunod nyo. Zero remittance. May nangyari ba? Wala. Walang sumunod. Kukunti lang naman ang mga utu-utong sumunod. Buti na lang, kukunti na lang po yung utu-uto na sumunod kay Maharlika. O sabi, mag-rally sa birthday. O, nagsipag-rally naman yung mga nandoon. O, yun, nahuli. Buti nga, 17 lang nahuli. Ang dami nung nakita ko. Yung iba kasi, mga ibang lahi naman, no, nakikichismis. And yung ibang Pilipino rin naman, nakisilip-silip din, kaya nandun. Pero yung may hawak ng mga malaking banner, siguro yun yung mga nahuli, 17 eh. Kawawa naman to. Hirap nito, lalo na kung ang hirap nito, yung nakikichismis ka lang. Alam niyo yun? Mahirap doon, yung nakikichismis ka lang, nahuli ka pa, nadamay ka pa. Tapos, wala ka pang papel. Alam mo yung, naghahanap ka lang ng trabaho, or isa kang undocumented OFW sa Qatar, nadamay ka pa, nahuli ka. Yun ang masaklap. Yun ang masaklap doon, yung nakikichismis ka lang, nasama ka pa sa nadampot. So, diba? Saklap nito. 3 years na kulong. Almost 800,000 pesos na penalty kada ulo ng isang OFW na kailangan tubusin, bayaran ng gobyerno, ng tinatawag nilang bangag na gobyerno. For sure naman, di ba sila tutulungan ng mga Duterte? For what, di ba? Nagamit na sila eh. Ginamit lang sila ng mga DDS, ng mga DD shit vloggers, ni Maharlika na desperada. Yun yung totoo, real talk. Ginamit lang ang mga OFW.